Unti-unting nagsimula ang pagbabagong buhay ni Boy. Sa kanyang uhaw na makilala ang Panginoon, naghanap siya ng madadaluhang simbahan. Basta simbahan pinapasok ko. Natuto ko magpenitensya. Kasi wala ko alam eh. Walang tuturo sa akin. Basta gusto ko lumapit sa Diyos. Hanggang sa isang babae ang bumihag sa kanyang puso. Di nagtagal, nagsama sila sa isang bubong at nagkaroon ng 2 anak. Tinalikuran ni Boy ang pagiging hitman at binuhay ang mag-iina sa pangongolekta ng bakal bote. Pero dahil sa lumalaking gastusin sa pamilya, dumating ang oras ng kagipitan. Baka naman pwede mo nang tanggapin yung inaalok sa yung tao ni Kadjo. Ayoko nang pumatay. Ayoko nang bumalik doon. Paano naman kami ng mga anak mo? Ha, Boy? Kami ba yung papatay mo sa gutom, ha? Mag-isip ka naman. Bumira ka kahit isa lang para sa amin. Dala ng kahirapan, tumanggap muli si Boy ng trabahong patumbahin ang kalaban ng kanyang amo. Subalit, Kinakabahan po ako noon. Hindi dahil natatakot ako. Kinakabahan ako. Kasi alam ko kasalanan na yun eh. Uy, pinapapatay ka sa akin. Umalis ka na dito. Huwag ka nang babalik. Nandun na sa actual. Babariling ko na lang yung tao. Dati napakadali ko lang gawin yun eh. Parang manok lang ang buhay sa akin. Pag pumatay ako ng tao. Pero nung time na yon, may takot na ako sa Diyos. Kinapa ko puso ko. Hindi ko na kaya pumatay ng tao. di nagtagal, lumutang ang 23 kaso ni Boy na naibinbin sa korte. Muli siyang nakulong. Sabi ng warden, di ka nalalaya. Kung dito pabalik-balik ka, ngayon di ka nalalaya. Ang dami mo ng kaso. Subalit, nagpamalas ng himala ang Diyos nang mabasura ang lahat ng 23 niyang kaso. 1991 lumaya ako, nagtaka ang warden, nagtaka mga kasama ko. Kami, isa lang kaso namin, di kami makalaya. Ikaw 23 kaso, hindi ko kaya paliwanag eh. Isang matandang babae ang matyagang umabot kay Boy at nagyaya sa kanya sa Kristiyanong simbahan. Doon naganap ang hindi niya malilimutang karanasan sa buhay. Nangaral ang pastor isang oras. Wala akong naintindihan. Pero sa conclusion ng kanyang salita, ang sabi niya, kapatid kung sino ka man, kung wala kang plano sa buhay mo, ang Diyos may plano sa iyo. Ikalawang salitang sinabi niya, kung hindi ka importante sa tao, sa Diyos mahalaga ka. Sabi ko, maganda to ha. Dadalo uli ako. Nagpatuloy si Boy sa pagsisimba hanggang sa tuluyan na niyang isuko ang kanyang buhay kay Jesus. Sabi ng Proverbs 1:7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. So yung takot ko sa Diyos, yun ang naging dahilan kung bakit natakot akong gumawa ng masama. At yung takot ko sa Diyos, ang naging dahilan para wala na akong katakutan. O magsisimba ka na naman. Baka nakakalimutan mo, wala na tayong bigas, Boy. Sa tingin mo ba mapapalamon tayo ng kakasimba mo, ha? Aba, parang wala akong kausap. Sige! Sige! Magsimba ka! Magsama kayo ng Diyos mo! Hanggang saan ipaglalaban ni Boy ang kanyang relasyon sa Diyos. Alam mo, Peter, is very ironic na ang isang tao, kung kailan pa siya lumapit sa Diyos, ay nagkakaroon pa siya ng mga challenges. Bumalik na nga siya sa Diyos eh. Oo. And this time, yung asawa pa niya ang parang nagsusow ng mga seeds of doubt. Right. Samantalang alam naman niya na yun lang makakilala siya at maglingkod sa Diyos at tumigil sa masamang trabaho ano na talaga himala na eh. This only goes to show na kapag ang isang tao ay naglingkod sa Diyos, inilipat ng Panginoon mula sa kapangyarihan ng liwanag, mula sa kapangyarihan ng kadiliman sa liwanag, talagang may kaaway,
na Yeah. mag-uupo sa atin every step of the way. Tama. And they wouldn't want you to continue in the kingdom of light. But the Lord is merciful. The Lord is gracious. The Lord is knocking at your heart's door right now. And perhaps you're facing a challenge and you're wondering and you're thinking, is this the right path? Kapatid, it's the Lord that draws you. No one can come to the Father unless the Lord draws him. So right this moment, if there's that nudge in your heart, then surrender your life to Jesus Christ. It's the best decision you'll ever make in your entire life. Let's pray. Just say, Dear Lord, you know who I am. You know the sins that I have committed. You know the things that I have done. You know the times that I ran away from you. The rebellious spirit inside me. Yet, you still love me. Yet, you still run after me. Your loving heart never stops running after me. So today, Lord, I choose to turn my life around. And I repent of all my sins. And I ask your forgiveness. And Lord, I just want to say thank you that you willingly went to the cross. And on the cross, you shed your blood to wash my sins away. And on the cross, you removed my sin and my guilt. And today, I can stand guilt-free because of what you did. So, Lord, I want to acknowledge you now and invite you into my life to be my Lord and to be my personal Savior. Thank you for loving me unconditionally. And thank you for giving me the most precious gift, the gift of eternal life. Thank you, Lord. My life belongs to you. You are my Lord and my God. This is my prayer in Jesus' name. Amen and amen. Panginoong Jesus, sinatanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Are you sick or do you know someone who is? Come receive your healing at Your Healing Now. Happening on March 13, this powerful gathering features Pastor Hiram Pangilinan, Prophet Franklin Battle, and many more. Scan the QR code for more details. Come receive your healing now. Maghari sa bahagari, magpupuri kay Jesus palagi. Pagkatapos na We're back on the 700 Club Asia. Kasama natin ngayon si Ana Liza para ikwento sa atin ang magandang ginawa ng Panginoon na kanyang nasaksihan sa buhay ng kapatid na si Boy. Thank you for joining us, Ana Liza. Kumusta So- ka na, Annalisa? Saya ka ba? Nandito ka ngayon? Opo. Ayan. So, Ana Liza, anong uri ng kapatid si Boy habang lumalaki kayo? Kung notorious siya sa labas ng bahay, ganito rin ba siya sa inyo noon? Opo, matigas ang ulo. Hindi marunong sumunod. Minsan, sabi ko nga, tatali ko siya eh. Oo. Para hindi na siya lumabas. Kasi po, bilang ate niya, naaalala ko po siya lagi baka mapahama kasi magulo po sa lugar namin. Ayun po sabi ko sa kanya hanggang iinom siya, uuwi lasing, uuwi ng bahay, tapos aalis ulit, maliligo lang, kakain lang, aalis na naman, hingi ng pera. Yung pala, umiinom lang pala ng alak. Naabarkada po siya. Kaya sabi ko sa kanya, hindi ko alam gagawin ko sa'yo. Kaya ang nanay ko po, pagka hindi na lang po kumikibo. Ako na lang po yung ginawang na parang pangalawang ina. Kasi hindi po kaya ng nanay ko eh. Nag-aaway po kami nito. Kaya sabi ko sa kanya, pag umuwi uli yan, lagot sa akin. Yun po. So, pag umuwi si Boy, early morning na, late na? Ay, opo. Yeah. Umaga na po umuwi yan. Minsan po, hindi na po ako natutulog. Nabantayan ko lang po pag uwi niya. Oh, okay. Annalisa,
Yun po. Sabi mo si Boy ay pasaway, no? Opo. So, kailan mo unang nalaman ang pagbabagong buhay ni Boy? Ikaw ba'y nasurpresa? Naniwala, paano mo ito tinanggap? Naniwala ka ba kaagad na totoo ba yun o sabi-sabi lang yun? Kasi ikaw nga ang kapatid, sabi mo. Talagang, ano siya para kung ano sa labas, ganun din sa loob ng bahay. Opo, kasi po, matagal po hindi nagkita. Nung nalaman ko po na, sabi, si Boy, nagbago na. Sabi ko, malalaman ko yung pag nagkita kami. Nakita ko na po sa buhay niya na nagbago na siya. At saka yung pananamit niya, itsura niya, maayos na siya. Kahit saka po naniwala na nagbago na siya. Sa pananalita, paano masasabi mo? Pabait na po siya. Dati po na pabalang-balang sumagot. Nung nakita ko siya, sabi ko, salamat sa Panginoon kasi nagbago na siya. Yun po. So kung meron mang pag-uugali o asal si Boy na nagkumbinsi sa inyo na Opo. siya'y nabago na talaga. So ano ito? Yung talagang obvious na nakita mo. Nakita ko po na nagsisimba na po siya. There you go. Opo. Dire-diretso na po sa pagsimba. Pati nag-aakit po rin sa mga kaibigan niya. Sabi ko, totoo nga nagbago. Ganun din po na pagdating naniwala na po ako ngayon, sinama niya po kami. In-invite kayo sa Opo, church. in-invite ko na po kami. Kayong dalawa Church. ni ma'am mo. Opo. Grabe. Tsaka yung mga kapatid ko. Thank you, Lord. Salamat sa Panginoon dahil walang posible sa Panginoon na bago ang tao. Napakabait po talaga ng Lord dahil pagkasunod mo talaga yung kalooban niya, yun po, gagay tayo ng Panginoon. Napakabuti niya sa amin. Amen. So natuwa naman Opo. naman ang mami mo. Opo. Kasi po, natuwa nanay ko po. So, Bumaba na yung blood pressure niya. Naging normal na. Nakadarama ka ba ng kakulangan sa buhay tulad ng nangyari kay Boy? Lumapit ka kay Jesus at ipapakita niya sa iyo ang magandang plano at layunin niya sa buhay mo. The trained prayer counselors of the 24/7 Prayer Center will help you discover God's will for your life through prayer and counseling. All you need to do is just call the number on your screen. maaari ka rin makipag-chat sa kanila sa pamamagitan ng Messenger. I-type lamang ang The 700 Club Asia upang masimulan mong ibahagi ang iyong mga pasanin sa aming mga trained prayer counselors. Hinihintay nila ang inyong mensahe anumang oras, anumang araw. You want to deepen your faith and draw closer to the Lord? Explore the inspiring devotionals on cbnasia.org. These devotionals are perfect for your prayer time and Bible study, designed to nurture your spirit and strengthen your walk with God. Begin your spiritual journey today and experience the transformative power of God's Word. At para sa inyo na palaging busy, ang Tanglaw ay nagdudulot ng spiritual na kalakasan upang bigyan kayo ng pag-asa. Ito ay libre at available sa Google Play Store, iOS, Spotify at Apple Podcast. Mag-download na upang mapanatiling malapit sa inyong puso ang salita ng Diyos saan man kayo magpunta. More of the 700 Club Asia after a few reminders. We'll be right back. Stay with us. Grade 2 si Jamaica nang makatapak ng kuhol sa buki dahil sa kahirapan ng buhay. Napabayaan ito hanggang maimpeksyon. Nawala na yung dalawa kong pap. Ramdam ko ng pabigat ako kasi lahat-lahat ng kailangan namin mag-ina, papa ko lahat. Itong wheelchair na gamit ko ngayon, parang hirap na itulak. Nang magtungo ang Operation Blessing sa bayan ng Tabuk sa Kalinga, isa si Jamaica sa 80 nabiyayaan ng bagong wheelchair. Mas mapapagaan na ang mga gawain ni Jamaica tulad ng paglalaba, paghuhugas at pag-asikaso sa kanyang unika iha. Laking tulong po sa akin yun at yun na ang pangalawang pa ako. Maraming salamat, Operation Blessing. It may be a simple wheelchair for some, but for Jamaica, it was a life-changing blessing. We're grateful to you, our faithful partners, for enabling us to help our less fortunate kababayans. We can help more through our partnership. Please visit cbnasia.com/give
or scan the QR code on your screen to send a special gift today or to become a monthly partner. Thank you, and may God bless you for your generosity. Developing the habit of generosity is easier with GCash scheduled transfers. On your GCash app, tap Transfer. On the bank transfer page, tap Add Account. Select BDO. Create a nickname. Enter the account name, CBN Asia Incorporated. The account number 003000055 and your email address. At the bottom of the screen, tap Add New Schedule. Choose to donate, weekly or monthly. Select your preferred date. Input the amount of your donation. Tap Next. Review details, then tap Confirm. Good will come to those who are generous. Become a CBN Asia partner today. We're back on the 700 Club Asia. Kasama natin ngayon si Boy para i-inspire tayo ng kanyang kwento ng pagbabago. Salamat, Boy, sa pagpunta. On the 4th day. Thank you po. Okay, pagpatuloy natin yung mga pagtatanong sa iyong mga dating buhay. So, bakit sa halip na suwayin ang iyong misis noong hinihikayat kanya na bumalik sa pagiging hitman? Eh, sumunod ka pa rin eh. Di ba dapat hindi na? Sa palagay ko po, sa hirap ng buhay, kumbaga kumapit uli ako sa patalim. Pero labag sa kalooban ko. Parang may pumipigil na sa akin gawin ko yung mga bagay na yon. Pero mas malakas yung tinig ng asawa ko eh. Na itulak uli ako sa ganun. Kaya nga, napilitan ako. Napilitan lang naman. Pero nagdadalawang damdamin ako. Nagdadalawang isip ako kung gagawin ko o hindi. Pero sa sarili ko, hindi ko na kayang gawin eh. Kaya lang sinubukan ko pa rin yung sarili ko. So nakita mo yung biyaya ng Diyos na pinreserve ka, hindi niya na rin ipinagawa sa'yo, siya lang gumawa ng paraan. Totoo po yun. Okay, nung bumalik ka sa kulungan dahil sa muling paglitaw ng iyong mga kaso, no? Ano yung tumakbo sa isip mo noon? Inisip mo ba na pwedeng guilty ang desisyon ng korte laban sa'yo? Parang hindi naman ako kinakabahan na di katulad noon na parang nawawalan ako ng pag-asa. Pero ito, parang hindi mabigat sa kalooban ko eh. Kasi po, dahil sa nakarinig na ako ng salita ng Diyos, may linaw eh, na baka ganito, baka ganon. Yun yung iniisip ko, baka nililinis na lang ako ng Diyos sa aking mga kasalanan. Kasi nakikita ko po yung prosesong ginawa ng Diyos eh, na alam kong gagamitin niya ako eh. Kaya okay din po sa akin na lumabas na yung mga asunto ko para malinis ako. Kaya nung humarap na po ako sa korte, na halos araw-araw meron akong hearing ng 4-6 nagagalit na sa akin ng mga jail guard. Pinapagod mo kami, maghapon ng mga hearing mo kung saan-saan. So unti-unti po yun, nadi-dismiss. Kasi yung iba po wala ng complainant, yung iba po may complainant nga pero walang testigo. So sa loob po ng 2 taon, ng pagkabilanggo ko, naubos po yung kaso na yon sa kadi-dismiss po. At sabi po sa akin ng warden, napakaswerte mo. Sa dami ng kaso mo, lumaya ka pa. Sabi nga po ng mga kasama ko, kami isa lang kaso namin. Ang tagal-tagal namin dito, ikaw 23. Naunahan mo pa kami. Ganun, yung naliwanagan ako na nililinis ako ng Diyos eh. Yun na yung panahon na alam ko gagamitin ako ng Panginoon. Amen. Mhm. Yan ang pabor ng Panginoon. The favor of God in your life. Amen. 23 cases, 2 years. Kumbaga sa Philippine justice system, that's unheard of. Impossible, di ba? Only with God. Parang nagkaroon siya ng special court. Oo. Para sa kanya lang. Up there.
the Supreme Court of Almighty God. Amen. Amen. Walang imposible sa Diyos. Amen. Yan lang po ang masasabi ko. Para kay Annalisa, sa tingin mo, ano ang naging buhay ng kapatid mo ngayon kung hindi niya isinuko sa Panginoon ang kanyang buhay? Dalawa lang pong pupuntahan eh. Kundi habang buhay na pagkabilanggo o kamatayan. Yun po. That's true, no? Kung hindi siya nakinig. Opo, hindi po sa Eh, akin. Lord. Opo. Kaya salamat sa Panginoon dahil sa aking walang sawang panalangin, dininig niya ako. Thank you po. Para naman sa iyo, boy, ano ang maaari mong sabihin sa mga manonood natin ngayon na nais na nilang maayos ang kanilang buhay at makalakad na sila sa talagang direksyon na pinapatahak sa kanila ng Panginoon? Habang may buhay, may pag-asa sa Panginoon. Sa mundong ito, wala na tayong pag-asa. Alam naman natin kaliwat kanan, harapan, likuran, sukol na tayo. Wala na tayong pupuntahan. Pero sa taas meron Meron naghihintay sa ating pagbabalik loob. Ang kailangan lang talaga ng isang tao, isuko niyang buhay niya sa Panginoon. Sapagkat ang sabi ng Bible, the book of Romans 2:4, hinahamak mo ba ang Diyos sapagkat siya'y napakabuti, mapagpigil, mapagpaumanhin? Hindi mo ba alam? Binibigyan ka lamang niya ng pagkakataon na magsisi at magbagong buhay, kaya napakabuti ng Diyos. Kaya para sa akin, wag nating samantalahin at abusuhin ang pagkakataong ibinibigay ng Diyos sa atin. Kundi samantalahin na po natin na habang may buhay, may hininga, may pag-asa, may oras pa, magpasa Diyos na tayo. Kasi wala naman tayong pupuntahan na kundi ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Amen. Maraming salamat. To God be the glory. Pastor Alex, I'm sure many are watching right now and andun sila sa sitwasyon ngayon. Would you pray for them? Salamat, Peter. I'd like to pray for our viewers who have a deep desire to change, but they find it hard to do so. Mga kapatid, talaga pong pag gusto natin gumawa ng mabuti ay talagang may pumipigil sa atin. At yan nga po ang ating kaaway. So, sabayan niyo ako sa panalangin. Panginoong Yesus, hindi ko po kaya na baguhin ang aking sarili, na talikuran ang mga bisyo o ang mga masamang gawain sa sarili ko lang lakas. Subalit o Diyos, Ikaw po ay nangangako. Dahil sa iyong salita, sinabi mo, dumating ka upang bigyan kami ng masaganang buhay. Samantalang ang kaaway, ang diablo, ay dumating upang pumatay, magnakaw, at sumira, magwasak. Lord, tinatanggap kita sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Salamat po, Panginoon, sapagkat kalakip nito, Lord God, ang iyong pangako na kapag tinanggap ka namin sa aming buhay, kami namuhay para sa iyo. Lord, kami po ay ginawa mo ng bagong nilalang, bagong buhay ay na kay Kristo. Salamat po, Panginoon, sapagkat sa pangako mong ito, lalo na yung mga nakakilala na sa iyo, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang pagpatuloy na magbigay sa kanila ng kalakasan, ng talino, Panginoon, ng kapayapaan at kagalakan na makalakad ng naayon sa iyong kalooban. Lord, I pray also that you would grant them, Lord God, the deep desire to be used of you, Lord God, that they may learn to number their years and to work while it is daytime, because nighttime will come when we will not be able to work for your kingdom. Lord, dalangin ko, Panginoon, na ang bawat buhay, Panginoon, na wala sa iyo ay makatagpo sa iyo, O Diyos. Yung mga buhay, Panginoon, na bigo, Panginoon, at talunan, I declare that there will be a turnaround in their life, Lord God,
sa pamamagitan po ng iyong mga salita na natanggap nila, Lord, na ito'y mag-ugat, Panginoon, at lumago, Lord God, sa kanilang mga puso. Lord, I pray, Panginoon, even right now, I am reminded, Lord God, maging ang iba't ibang mga tao sa buong mundo, Lord God, ay nagkakaroon ng revival. I declare, Lord God, that there will be a revival in the Philippines. In the name of Jesus, I pray, O God, na kayo po, Panginoon, ay mangusap sa bawat taong hindi pa nakakilala sa iyo, na yung mga salita ay, Lord God, maging maso, that they will be like hammer that will break the hard hearts, Lord God, of people upang ikaw, Panginoon, ay makapangusap at magkaroon ng puwang, Lord God, sa kanilang mga buhay. Dalangin kong apoy na banal na Espiritu upang, Panginoon, ay umapoy sa kanilang buhay, Lord God, at makita nila at maramdaman nila, Panginoon, na habang buhay ang isang tao at kung pipiliin niya ang Diyos, ang kapangyarihan mo ay sumaka nila sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Naramdaman ko na tuloy-tuloy ang pag-recover ko. Doon ko naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Wala kaming pera pero naitayo namin yung farm na ito. Nag-restore sa akin, finances, trabaho. Lahat po yan galing sa Panginoon. Tulad ba nila ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin? We want to hear it from you. Please text answered prayer and share your story with us. Send it to 0917-126-1442. Mistakes, failures, and sins are stages in our lives that provide opportunities for us to learn and correct our wrongdoings. However, we need the Lord's guidance to achieve the changes we desire. Our Almighty God, through His Holy Spirit, has given us the ability to change us, and therefore to stay righteous is very possible. Kapag nagpatuloy tayo sa kasamaan o kasalanan, tiyak tayo ay mapapahamak. Hindi man ngayon, kundi sa hinaharap. May kapalit ang ating ginagawa, mabuti man ito o masama. Kaya kung sakaling nalilihis na ang ating mga landas, ating pakatandaan ang mga katagang ito mula sa Biblia. Papanatagin mo ang landas ng iyong mga paa at mga tatag ang lahat ng iyong lakad. Huwag kang lumiko sa kanan o sa kaliwaman. Ihiwalay mo ang iyong paa sa kasamaan. Mga Kawikaan 4:26-27. If you want to see more life-changing and inspiring stories on the show, partner with us. Call the number on your screen or scan the QR code. Sa pagpapatuloy ng kwento ni Boy, paano siya lubusang makakasunod sa Diyos gayong tutol ang misis niya sa kanyang pananampalataya. Abangan yan bukas, same time, same channel. Laging isa puso na tayo ay ligtas at payapa dahil ang Panginoong Hesus ang ating sandigan. Pagpalain kayo ng Diyos. Tuluyan na bang magbabagong buhay ang isang ex-convict? Pinahintulutan ng Panginoon, maranasan ko yung buhay na yun. The Boy Manlabas Story. Sa The 700 Club Asia, Biyernes, alas 12 ng gabi sa GMA.